Good morning po sa lahat. Muli po ako nagpapasalamat sa Panginoon na naka-experience. Ilang beses ko na po itong ginagawa. Pero ako po ay nanggaling sa 25, Pastor, yung aking sugar. 25 yung count ng sugar ko. Pero hindi ko po na-perfect yun. Palaging may nag-fail. Ano po. Pero salamat po sa Panginoon. Hindi ko alam, Pastor, yung conversion ng 25. Siguro po yung 25, baka mga 400, ano? Ngayon po, nung dumating ako dito ay 136 na. At kanina, 123. Opo, 123. Mga kapatid, ang masasabi ko po kasi marami na akong beses na ano, kaya lang may mga panahon na hindi magtagumpay, alam ni Pastor Jimmy. Kausap ko si Mang Flo kanina, talagang ito'y hudyat para tayong lahat ay maakay sa talagang tuwid na daan. Ano po? Thankful po ako sa Panginoon dahil mga kapatid, ako po ay isang leader ng kultur. Meron akong nanay na talagang inaalagaan pa po namin, nanay, tatay na parehong 89 and 92. Yun po ay, kumbaga sa ano, nakakarga sa aming schedule. Kaya siguro, Pastor, ako medyo na-stress din. Bukas po ay may book festival, National Book Festival kami sa World Trade. Kaya siguro medyo na-stress din po ako, pero medyo ano na po yun. Hindi na katulad natin na ako'y mag-worries. Marami po akong dinaan ng mga pagsubok, mga kapatid. Pero sa tulong po ng Panginoon, nakapagtatagumpay. Dahil yun nga po yung sa pagkain ko rin, mga kapatid. Actually, sa bahay po, yung nanay ko, nakakasurvive po sila sa ganung edad. Dahil lahat po kami magkakapatid na nag-aalaga, nagbe-blend po, Pastor, ng kalabasa, saluyot, at saka malunggay na may halong carrots or papaya. So sabi ko, siguro baka kaya hindi ako lumabas yung kanina, yung ano ko, dahil lagi po ako nagkaganon. Pero marami po akong struggle sa kalusugan, mga kapatid. Dahil nga po, hindi ako breastfeed ng mother ko since bata pa. Wala po ako yung natural immunization na tinatawag. Pero, thankful po ako sa Panginoon na naging literature evangelist ako at napunta ako sa ganito. Ito pong program na ito ay, actually po, LE ko si Lani Madinay. Yung asawa na may-ari nito, LE ko po siya, kung bakit po ako nakapunta dito. Ako po naniniwala na may panukala pa ang Panginoon para maglingkod. Ako po ay almost magre-resign sa pagli-leader, sinasabi ko lagi kay Sir Jimmy. Pero thankful ako sa Panginoon, si Sir Jimmy ay chinicheer niya ako. Sabi niya, gawin mo lang ang the best mo, Ate Minda, at magpatuloy. So yun po, akong isang malaking privilege po ito sa akin ngayon na yung pong dating alam ko, na-recall at nadagdagan, Pastor, na pagtibay yung aking mga kaalaman at ang aking mga kapatid na isang pasanin ngayong pamilya. Kapareho po ng iba. Ano po, yung pagkain, yung pagkain ng family. Pero by God's grace, sabi ko nga kay Pastor, yung pong panalangin ng ina para sa tahanan, ay ipagpatuloy natin, mga kapatid. Yun po ay isang napakalaking sa Panginoon noon na tayo ay hindi gumigib up anuman ang sitwasyon ng kalagayan na ating nararanasan. Pero Pastor, talagang thankful po ako ngayon. Nakita ko si Sir Goldie, ay si Sir Gadiel, na napakasaya of all the times na po kami. First time po na ganun yung kanyang spirit ng pag-appreciate sa atin, mga kapatid. At talagang ako nagpapasalamat sa Panginoon sa binigay na kakayanan sa Kanya. Siguro po yung kakayanan yon kasama ang puso, mga kapatid. Yung selflessness niya, no? Yung selflessness si Sir Gadiel ay talagang hindi po natin matatawaran kung paano ang Panginoon ginagamit siya sa ganitong paraan. So, nawa po tayong lahat dito ay talagang towards na tayo para magagamit lalo tayo ng Panginoon sa Kanyang gawain. Mas hindi na tayo mag-aaray-aray. Yun po. Bagamat ngayon, Pastor, hindi ako nakaranas maglabas ng mga bato katulad dati. Pero siguro, pag-uwi. Pero thankful po talaga ako sa Panginoon. Napakaraming bagay na dapat pasalamatan. Lalo po yung malalim na pag-aaral ng ating pinag-aralang spiritual. Yun po ay, hindi ko alam yung dati yung iba. Pero talagang ang puso natin ay inano ng Panginoon. Para tayo ay tunay na magtalaga sa Kanya sa paraang
ang ating kalusugan. Ngayon po na pagtanto, Pastor, yung lalim ng kalusugan at lalim ng spiritual ay talagang atin pong pag-uulan at talaga sa Panginoon. So yun po. Ako ay madaling yayain. Maraming salamat sa Panginoon saka sa inyo, sa team. Pagdating nga namin dito ay ang tingin ko sa inyo parang mga taga-bundok. Pero pag tumatagal pala, sabi ko parang buwag-buwag mga maganda sila. Kaya hindi ako naniniwala sa first impression last eh. Ang paniniwalaan ko ay last impression first. Baliktad lang. Ibig sabihin, hindi mo makilala ang isang tao sa unang impression. Pero pag makasama mo siya ng matagalan, doon mo siya makikilala. Madidevelop kayo sa isa't isa. Relationship. Tsaka maganda ho kasi yung maabang relationship. Kaysa yung unang impression mo pa lang, magandang relasyon, pero pag tumagal na, nawalan na. Kasi Pastor Jimmy, ay kailan mo lang ako binisage ako sa Christmas ako. Yun ang gusto ko, yung madalian. Mabilisan na desisyon. So siguro kung nauna lang ito, baka hindi ako napirahan. Kasi napirahan ako sa appendicitis eh. So, ang sabi ng doktor, noong January lang, 2024. So, pa lang ako. February, March, April. So, 3 months pa lang. Kaya lumaki naman ang tiyan ko kasi hindi ako nakapag-exercise ng maayos. Hindi pa pwede mag-exercise. Kaya sabi ng doktor, mga 6 months. 6 months. Pero bago ako napirahan, maliit ang tiyan ko. Kasi siyempre nag-practice din tayo. Nag-diet. Of course, kami mga pastor, convicted talaga naman kami sa health reform. Kaya ang tawag ko dito ngayon, kung bakit ako nandito, ang tawag ko sa lugar nito ay Health Revival and Reformation. Yan ang pinakamaganda, lang. Di ba meron tayong Revival Reformation? So dagdagan natin sa unahan ng Health Revival and Reformation. Natutuwa naman ako sa district na hinawakan ko kasi tuwing Sabado talagang numit. Talagang vegetarian talagang handa. Dito ako ngayon sa labas ng AUP. From Luzon to Huyo. So nagkasama kami dito sa Pasong, Kamatsili. Kasi nasa din ako doon almost 2 years. So, of course, paglabas ko pa lang sa AUP, sir, talagang strict vegetarian ako. Strict vegetarian talaga ako, pinapractice ko na naman sa AUP pa lang ako. Napackslide lang ako nung sa field na. Kasi kahit na gusto mo mang ipakita sa mga kapatid by example, pero minsan talagang may mga kapatid na talagang pinipilit ka. Parang pastor naman, parang hindi naman dito sa amin. As is, parang hindi naman siya in sa amin. Parang iba ka naman pastor. Doon siya, tikim lang. Pero bagaman tumitikim, pero siyempre, of course, bumalik. Ganun din naman sa bahay, kasi sa bahay, pinapractice talaga namin yung health reform, health revival and reformation. Okay, thank you. Maraming salamat. Successful. Nabawasan ako ng 1 kilo. Pero yung aking sugar, 98, naging 101. Saan ako sa Mindoro ng Beulah-land. Joke time. Sana magkaroon din si Kuya Gajil doon sa Mindoro. Good morning everyone. Ako ay 54 years old. First time kong Pastor Golly. First time kong ma-cleansing. So, si Ate Minda, pag natutulog yan sa bahay, sabi niya, sis, ganyan. Tapos one time pa nga, kasama niya natulog sa bahay, yung asawa ni Kuya Gadiel. Sabi natin, sabi niya, maganda talaga doon. Sabi ko, Minda, naman ako. Actually, dapat kasama yung kuya ko, kaya lang emergency, nagpa-Manila. So, hindi natuloy. Pero, ang saya mga kapatid, na kapag may natututunan tayo, isi-share talaga natin. Dapat, di ba sabi nga Ate Doris, charity begins at home.
So ang number one ministry talaga natin yung family. Ang ganda po ng approach nyo kahapon ba yun? O ng isang araw? Na ang approach nyo po ay family, pero ang ini-insist nyo po ay yung sa mga anak. So, sabi nga po ay, di ba, ang kalusugan ng pamilya nasa kusinera or kung sino yung nagpiprepare ng pagkain. At huwag ipagkatiwala ang kalusugan ng pamilya sa mga restaurant kasi hindi nga natin alam yung ano doon. So, ang masasabi ko po ay na-bless ako. Nakadalawang dumi ako. Kanina po nung nagle-lecture kayo sa devotional, nahihilo po ako. Kaya simula kagabi, hindi pa po ako nakakadumi. So, nakadalawang dumi na po ako. Drinay ko po yung unang nadumi ko. Pinicturean natin Doralyn. Maalaman baka natunaw na. So, ang para po sa akin, kasi may crusade po kami sa Friday sa Mindoro. Kasi doon po ako na binyagan, Pastor, di ba, na-assign kayo doon sa Bilya. So, sa sarili ko po, ang plano ko ay yearly ngayon may crusade. Mga taga-PPH yung kasama ko. Pero bago mangyari yon, sabi ko sa sarili ko, yearly talaga magko-crusade ako sa Bilya. Utang na loob ko kasi sa Panginoon na doon po ako na-baptize. At simula next year, may medical mission, pero iniisip ko kung anong klaseng medical mission. Pero nag-iisip talaga ako ng ganito. So, thank you so much po. Matagal po kasi akong tumigil din sa canvassing work. At ngayon ay sana naman ay makatuloy-tuloy. At nawa by God's grace ay tuloy-tuloy na ako sa gawain. At accident din. Ay, hindi naman siguro accident kasi sabi ni aming leader, si Ma'am Minda, ay kung gusto mo sumama sa cleansing kasi nga ang tagal na noon namin siguro mga 5 years na naka-attend po kami ng isang cleansing na wala pa po mga ito lang ang nangyari at saka po yung CR sa taas. So kami ay kumakain ay doon sa sa damuhan pa doon. Ako saan doon. So nalimutan ko na nga kung saan pati yung aming kinainan. Dito ba? So, wala pa pong masyadong building noon. Kaya, ang amin pong pa nun ay yung bote, panglagay na mainit. So, natuwa po ako dahil ang dami ko sakit. Ang dami ko kasing sakit, kaya hindi ko naasahan na si Maminday mag-invite po ulit sa akin. Bakit pag ako ganito? Kanina po, kahapon 160 yung aking timbang, 160 over 120. Ngayon po ay 120 na over 100. Tapos yung aking sugar ay 137 po. Tapos ngayon naman ay 119. So, malaking yung pong aking timbang, malaki po ako sa inyo. Pagamat ako'y 4'11 lamang. Ang aking timbang ay 69, naging 65 po. Kaya, tuloy-tuloy na sana itong aking cleansing na hanggang sa bahay. Kung gusto ko pang mabuhay. Salamat na marami po sa mga... Noon pa ay sinabi na sa akin na Brother Gadgel na huwag ka nang babalik. Ay, pero bumalik pa rin kasi nga ako ay nag-backslide. Backslide talaga yan. Yung temptation, hindi naman sa akin, katawan talagang... Ang sarap kumain kasi. So, yun. Napakabuti ng Panginoon sapagkat dinala kami hindi accident, kundi talagang pinagkaloob na tuloy sa gawain pati. Thank you po sa sa ating gawain. Si Ate Beth, isa pa rin po sa palaging nagpapaalala sa akin, kung bumalik ka na sa gawain. So, yun. Naging way po ito para ako ay maging mas iplaw ulit sa gawain. By God's grace po ay sana naman ay huwag na akong manlupay-pay. By God's grace. Siya po yung aking magiging partner sa gawain.